Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about seek me with all your heart, and our scriptures is all about Jeremiah chapter 29 verse 13. NIV version, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. ASND version, makikita ninyo ako kapag buo puso ninyo akong hinanap. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is mula syempre sa aklat ni Jeremiah, at ito ay naglalaman ng pangako ng Diyos na siya ay mahanap ng sino mang maghahanap sa kanya ng buong puso, at ito ay isang paalala sa mga Israelita at sa atin na ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagsisimula sa isang taimtim na paghahanap at pagnanasa na makilala siya. So, ipinapakita ng verse na ito ang kahalagahan ng pusong nag-aalab sa paghahanap ng Diyos upang tunay na maranasan ang kanyang presensya at gabay. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is searching is the first step to intimacy. So, ang unang hakbang pala patungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang aktibong paghahanap sa Kanya. So, yung paghahanap na ito ay hindi lamang sa panlabas na kilos, kundi mula sa ating puso. Kumbaga, pinapakita nito ang tunay na hangarin na makilala at maranasan ng Diyos. Pangalawa naman is God loves to reveal Himself. So, syempre, alam naman natin, gustong-gusto ni Christ or ng ating mahal na Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa mga nagmamahal sa Kanya at tapat na naghahanap sa Kanya. So, siya ay isang mapagbigay na Diyos na handang magpakilala sa atin kapag lumapit tayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. So, last naman po is God rewards those who seek Him. So, yung mga paghahanap sa Diyos ay nagdudulot ng gantimpala. Kumbaga, hindi lamang natin siya makikilala, kundi makakatanggap din tayo ng kanyang mga biyaya at gabay. So, kasi yung Diyos natin ay tapat sa kanyang pangako na siya ay mahahanap ng mga taimtim na naghahanap sa Kanya. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application is search for God with all your heart. So, magsimula tayo sa araw-araw na paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita at pakikinig sa kanyang tinig. Kasi, kailangan natin itong gawin upang ng buong puso na walang alinlangan at may buong pagtitiwala. Pangalawa is pursue intimacy with God. So, wag tayo mag-aksaya sa mabababaw na relasyon sa Diyos. Mas magandang maglaan tayo ng oras para sa Kanya na makipag-ugnayan at pakikipag-niig sa Kanya. So, yung ating layunin kasi ay maging malapit sa Diyos at maranasan ang Kanyang presensya sa bawat aspeto ng ating buhay. So, pangatlo, last application is act according to God's revelation. So, kapag nahanap natin ng Diyos at nakatanggap ng kanyang mga pagpapahayag, ay gawin natin ang lahat ng kanyang ipinapagawa sa atin. So, yung pagsunod sa kanya sa mga salita at kalooban ay isang patunay ng ating tunay na paghahanap at pagnanasa sa kanya. So, dadako na tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about why should we pursue intimacy with God? So, para sa akin, ang pagnanais na maging malapit sa Diyos ay mahalaga sapagkat ito ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan at kagalakan sa ating buhay. So, una na dito is sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos ay nagkakaroon tayo ng gabay at direksyon sa bawat desisyon at hakbang na ating gagawin sa pang-araw-araw. So, pangalawa naman is ay malapit na pakikipag-ugnayan
sa Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso na kahit sa gitna ng mga pagsubok ay mayroon tayong katiyakan ng kanyang presensya at proteksyon. So last naman is yung ating paghahanap ng Diyos ay tayo ay binabago niya upang maging katulad ni Kristo. Kumbaga, ito ay nagreresulta sa isang buhay na puno ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kumbaga, sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay ito ng kahulugan at layunin sa ating buhay na nagtutulak sa atin na mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at makapag-iwan ng makabuluhang impluensya sa iba.